Dahil nga nakagawa na tayo ng e-travel arrival card registration tutorial update pauwi sa Pilipinas, eto naman guys ay e-travel departure card pabalik sa ibang bansa. Dahil kahit may anunsyo na noon na tatanggalin na ang e-travel ngayong buwan ng September dahil papalitan daw ng biometric. Pero guys, wala pang anunsyo tungkol dito. Kaya hanggat walang nilalabas na announcement o advisory na tinatanggal ang e-travel, ay still kailangan natin mag-register dito. Pero ang tinitingnan naman ng DMW o ng Department of Migrant Workers na gagawin nilang pagbabago na ang UWC at e-travel ay pag-iisahin na. Pero wala pa silang karagdagan na impormasyon na inilalabas tungkol dito. So dahil meron na tayong nagawang e-travel arrival card registration update, eto naman guys ay e-travel departure card kapag papunta or pabalik kayo sa ibang bansa. And take note guys na ang pagre-register sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede mag-register sa e-travel. At para makagawa na kayo ng e-travel departure card nyo, sa may mga account na ay kailangan nyo lang mag-login. Pumunta kayo sa e-travel website na e-travel.gov.ph at ilalagay nyo ay inyong email address at password at i-click nyo yung login. Pero sa mga wala pang account guys, dito kayo sa baba sa create account. Pero sa mga hindi marunong gumawa ng account at mga walang idea, meron akong mga video tutorial na ginawa kung paano gumawa ng account sa e-travel na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. Ngunit sa mga nakagawa naman ng account pero nakalimutan ang email address at password at hindi na nila ito mabuksan, pwede kayo guys gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. Wala naman din problema yon dahil nasubukan ko na yan. So after nyo malagay ang email address at password nyo and after nyo makapag-login, ay lalabas ito. I-click nyo yung New Travel Declaration at hayaan nyo lang yung For Me at Air. At dito naman dahil nga papunta o pabalik tayo sa ibang bansa or e-travel departure card ang ituturo ko sa inyo, ang pipiliin nyo dyan is departure leaving the Philippines. Ngunit kung pauwi kayo sa Pilipinas ay arrival entering the Philippines ang pipiliin nyo. Pero dahil nga itong tinuturo ko sa inyo ay e-travel departure card papunta sa ibang bansa, dito tayo sa departure leaving the Philippines. And after that, click continue. Dito na tayo sa travel details. Purpose of travel. Basta guys, dito sa purpose of travel, kung isa kayo OFW, ay OFW ang ilalagay nyo. Huwag nyong intindihin yung bago daw sa e-travel na tax na babayaran, yung TIESA e-travel tax. Dahil guys, hindi natin problema yan dahil ang mga OFW ay exempted sa pagbabayad ng travel tax. So basta OFW kayo ay OFW ang ilalagay nyo. Ang mga kailangan lang magbayad ng travel tax ay ang mga turista or mga magbabakasyon sa ibang bansa. At kapag OFW ang nilagay nyo ay hindi yan lalabas na TIESA e-travel tax. Dahil nga hindi yan para sa atin. Dito naman guys sa UWC, dahil nga dami account ang gamit ko sa pagturo sa inyo, ay no UWC found ang nakalagay dyan. Pero dapat sa ating mga OFW ay nakalagay dyan ay kulay green at makikita ang UWC information nyo. Pero may mga cases na kahit may UWC kayo ay ganyan pa rin ang lumalabas. Wala naman din problema yan guys, basta hawak nyo ang inyong printed UWC na ipapakita nyo sa immigration. Pero hindi naman madalas dahil dapat nakalagay dyan ang UWC information nyo. Then dito sa traveler type, aircraft passenger. At ilalagay nyo ang airline's name at flight number. Sa airlines naman guys, kapag papunta kayo sa ibang bansa at may connecting flight kayo bago ang bansa na pinagtatrabahuan nyo, ang ilalagay nyong airlines ay yung manggagaling sa Pilipinas. Ngunit kung pauwi naman kayo sa Pilipinas galing sa ibang bansa, kung may connecting flight kayo, ang ilalagay nyong airlines ay magdadala sa inyo sa Pilipinas. Basta guys, yung airlines na lalapag sa Pilipinas or aalis sa Pilipinas. But take note guys, hindi dito kasama yung mga airlines na galing sa mga probinsya or tinatawag na domestic flight. Hindi kasama ang domestic flight sa e-travel registration, mapa-Pilipinas man or ibang bansa. Meaning na domestic flight guys is yung flight within the country or nasa loob ng iisang bansa. Hindi yan considered as connecting flight. Dito naman sa airport of origin ay ilalagay yung airport na panggagalingan nyo papunta sa ibang bansa. Kagaya ng NAIA, Clark International Airport, Cebu International Airport.
Inuulit ko guys na hindi dito kasama ang mga airport sa probinsya. And after that, ilalagay nyo na ang date of departure nyo or yung flight nyo papunta sa ibang bansa na makikita nyo sa inyong ticket. Andito na tayo sa connecting flight. So kung may connecting flight kayo guys or may iba pang bansa na dadaanan bago ang bansa na pinagtatrabahuan nyo, ay i-click nyo yung small na box at ilalagay nyo ang country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. Airport of transit or yung pangalan ng airport na lalapagan nyo doon at yung date of transit or yung petsa ng pagdaan nyo sa bansa na yon. Pero kung wala naman kayong connecting flight ay hindi nyo kailangan i-click yung small na box at hindi lalabas ang mga yan. Dito naman sa destination, ito yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. So ang ilalagay nyo dyan sa country of destination, for example, United Arab Emirates. As sa airport of destination, Dubai International Airport Terminal 3. At yung date of arrival or yung paglapag nyo sa bansang yon na makikita nyo sa inyong ticket. At ilalagay nyo yung address nyo sa ibang bansa. And after that, click next. Dito naman sa customs declaration, kung wala naman kayong dalang currency or pera or cash na 50,000 pesos pataas o kaya naman US dollar na 10,000 US dollar pataas, ay hindi nyo kailangan i-declare o hindi nyo kailangan mag-declare. At yung mga bagahe na daladala nyo, kung mga pasalubong lang naman, kagaya ng tinapa, mangga, saging, at kung ano-ano pang lutong ulam sa Pilipinas na dadalhin nyo sa ibang bansa, ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. So, i-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage to declare? At dito naman sa signature, ay i-signature nyo lang or pirmahan nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa naman kayo sa iba ng e-travel registration, ay kailangan lang pirmahan or gayahin ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman, kung wala naman kayong kasama sa pag-travel, ay i-click nyo lang yang next. And dito, i-click nyo lang yang yes. At dito na tayo sa summary. I-double check nyo lang lahat ng mga information at kapag okay naman, scroll nyo and click submit. At eto na guys, lalabas, congratulations. Kasunod dito ang inyong e-travel departure card registration or ang inyong e-travel departure card QR code. I-screenshot nyo lang at ready to go na kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Nakamaleta yung saging. Tapos, ito, singkamas pa. Ano na siya na? Baluton? Hindi na. Hindi na? Malata ang ano, saging. Malata ko siya. Ay, hindi kami malata. Ang saging, malata. Saging, hindi mo na malata. Kahit pagkanan man na siya. Hindi malata. Pugnan man na siya. Hindi sa mag... Diba? May singkamas. Magligid. Tapos, may kalabasa ba? Gusto mo kalabasa? Kalabasa ko. Dito ah. Ang dami kalabasa. Dapat dito kalabasa. Dito. Pwede ang kalabasa. Tapos, kalabasa.